Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Digong. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Cotabato. Lumad na taga-Samar si Digong, ngunit napilitang lumipat para asikasuhin ang mga naiwang lupain ng mga magulang sa isang liblib na sitio ng Cotabato. Pagkarating niya roon, pinagtitinginan pa ng mga tao dahil sa magarang kasuotan. Nasa daan pa lamang ay pinagtulungan ng mga kawatan. Hinubaran at dinakaw ang lahat ng alahas, pati na ang perang dala. Nang mga sandaling yun, hindi niya alam kung saan na lamang pupulutin. Ngunit sa kabutihang palad, nadaanan siya ng isang taong may malasakit. O iho, pagpasensyahan mo na ang tahanan kong ito ha. Sa hirap ng buhay, nagtiis na lamang sa barong-barong. Pero kahit papano maayos pa naman. Merong pagkain dyan sa mesa. Kanina-kaninang umaga. May kape rin kung gusto mo. Huwag ka nang magtanong kung ano ang ulam. Dahil matagal na kong hindi nakakakain ng ganon. Ako nga pala si Abraham. Ikaw bata, anong pangalan mo? Wika ng matanda na nagpakilalang Abraham. Isinuot muna ni Digong ang binigay nitong damit. Pagkatapos, humingi ng gamot para sa nasugatang kamay. Napasabak sa suntukan para sana iligtas ang sarili. Ngunit sa huli, naisahan pa rin ng mga kawatan. Mukhang galing ka sa isang syudad ha. Halata sa tindig mo. Huwag ka rin sanang magtataka kung halamang gamot at lana ang may bibigay ko sa hinihingi mong gamot. Hindi nauuso dito ang medisina. Halaman ang nagsisilbing lunas sa amin. Mabisa naman yan. Wala pang masamang epekto sa katawan. Wika ni Mang Abraham. Habang inihahanda nito ang mga halamang gagawing gamot, nagtataka si Digong nang mapansin ang bawat sulok ng tahanan. Maraming nagliliitang bote sa tabi, mga ugat at sanga ng kung ano-anong kahoy, mga dahon at ang nakaagaw pansin. Ang mga patalim na nakasabit sa kung saan, lalong-lalo na ang gintong punyal. Manong, mga suka po ba? O mga ngatay? Ang dami niyo po kasing patalim eh. Tanong ni Digong. Sinulya pa na matanda ang mga patalim sa sulok. Tumawa ito at saka sumagot. Wala sa nabanggit. Pero pwede din. Dahil ang ginagawa ko ay manghuli at mangatay. Hindi nga lang ng hayop. Tugon ni Mang Abraham. Kumunot ang noo ni Digong. Bigla ring kinabahan dahil minsan ang naikwento ng yumaong ama kung gaano karami ang masasamang loob sa lugar. Pabalik-balik na ang tatay niya roon at may ilang beses pang kamuntikang pagkaisahan. Tago, pasensya na kung ibang naiisip mo sa sinabi ko ha. Pero nagkakamali ka yata ng pagkakaintindi. Hindi ako mamamatay tao kagaya ng nadinig mo. Kung meron mang nakapagsabi, oo, marami ng kasong patayan sa lugar na ito. Pero hindi yun ang tinutukoy ko. Siguro naman nakarating na sa pandinig mo ang tungkol sa mga aswang. Hindi ba? Ang mga nilalang na ito ang tinutugis ko. Kinakatay para mahinto ang kasamaan.
paglilinaw ni Mang Abraham. Naniwala naman si Digong, lalo na nang makita ang anting-anting na nakasabit sa leeg nito. Meron din sa sulok ng tahanan. Dito lamang siya nakahinga ng maluwag. Pasensya na rin po kayo sa naisip ko ha. Hindi ko lang maiwasan. Dayo lang po kasi ako dito sa lugar eh. Wika ni Digong. Oo nga, ano pala ang sadya mo rito? Ang ganyang itsura parang malabong tumungtong sa ganitong klaseng lugar eh. Alagad ka ng batas ano? At nandito ka para maghanap ng pinagtataguan ng mga terorista? Tanong ni Mang Abraham. Hindi po. Nakabili kasi yung angka namin ng lupa dito sa malapit. Sumakabilang buhay na po yung mga magulang ko eh. Kaya ako yun naiwanang mag-asikaso. Ang totoo, hindi pa ako nakarating sa dapat na puntahan. Hinarangan pa naman ako kagad ng mga tulisan eh. Tugon ni Digong. Naku, hindi na bago yung ganyang kaso rito. Marami talagang loko-loko sa tabi. Kung makakita lang ng taong may suot na mamahalin, susundan para pagdakawan. Ang mga negosyante nga, iba yung pag-iingat ang ginagawa para makaligtas sa mga tulisan. Ano, wala nang itinira sa'yo ano? Wala po. Damit, pera, alahas, lahat kinuha. Binugbog pa ako ng mga loko. Akala ko nga ikamamatay ko na eh. Mabuti naman ho at napadaan kayo. Kaya maraming salamat po ah. Walang anuman iho. Siya nga pala, kumain ka na dahil kanina pa yung pananghalian. Baka sa mukha mo ang gutom. Pagtiyagaan mo na lang muna ang meron sa mesa ha. Yan lang talaga eh. Wika ni Mang Abraham. Habang kumakain, sinamantala ni Digong ang pagkakataon na pagmasda ng matanda. Magaan ang pakikitungo nito at wala itong nararamdamang panganib. At kahit barong-barong lamang ang tahanan ay maayos naman. Pagkatapos niya sa nagpaalam na ito, sinamahan na rin ni Mang Abraham sa pag-aalala na baka pagkaisahan na naman ng mga taga roon, lalo pat bagong salta lamang sa lugar. Malapit lang naman sa tinitirhan na matanda ang lupaing pagmamay-ari ng angkan. Ilang minutong lakaran lamang. Pagkarating doon, napailing si Digong dahil nagmistulang kagubatan ang ekta-ektaryang lupain. Walang malinis na bahagi bukod sa daanan. Iho, hindi ko alam na ito pala ang pagmamay-ari nyo. Ilang dekada na rin yata ang bibilangin magmula noong huli kong napansin na merong dumalaw rito. Ano bang plano mo? Sa laki ng lupaing ito, pwede mong pagtayuan ng establishmento. Kaso nga lang, mahirap ang estado ng pamumuhay ng lugar na ito. Ano bang balak mo? Pasensya ka na kung marami akong tanong ha. Tanong ni Mang Abraham. Natahimik si Digong. Napaisip sa tanong na matanda. Nagpunta ito sa lugar na walang ideya kung ano nga ba ang gagawin sa lupa. Ang sinabi lang ng yumaong ama, asikasuhin ito at walang malinaw na utos. Wala din siyang kapatid na mapagtatanungan. Ibibenta ko na lang po siguro. Hindi ko rin naman gustong magnegosyo maski manatili sa lugar na to. May buhay rin po kasi ako sa amin eh. Wika ni Digong. Kung sa bagay, kahit ako nga na taga rito, minsan na ding naisip na mga ibang lugar. Kaso lang wala akong mapupuntahan eh. Tugon ng matanda. Sinuri nila ang buong lupain eh. Makalipas ang ilang sandaling paglilibot, bumalik sila sa tahanan ni Mang Abraham. Bilang bisita nakaupo lamang sa bakuran si Digong. Nagkakape habang tinatanaw ang kapatagan sa harapan.
Aligaga naman si Mang Abraham sa mga gagawin. Paglipas ng ilang minuto, napansin ni Digong ang isang lalaki na mabilis ang paglalakad. Ngunit nang sandaling mapatingin sa kanya, biglang napahinto. Buong akala niya ay nagkataon lamang. Ngunit nakakailang na ang pagtitig kahit na nasa malayo. Nang akmang lalapit na sana, nagmamadali itong tumayo at pumasok ng tahanan. Tumigil ang lalaki. Nagpatuloy na sa paglalakad. Hindi niya alam kung anong meron. Ngunit dama niya ang pagiging kabado. Iho, may nakita ka bang tao sa paligid? Parang may napansin kasi ako eh. Bigla ang tanong ni Mang Abraham. Kagagaling lamang nito sa likod ng bahay. Meron po pero umalis din kaagad eh. Dumaan siya doon oh. Tumingin pa nga rito eh. Tugon ni Digong. Ganun ba? Iho, mas mabuti siguro kung wag ka munang lumabas o maglakad-lakad. Kahit sabihin pang dito lang sa malapit. May mga bagay na mahirap paniwalaan pero... alam mo naman ang tungkol sa aswang ano? Hindi ba? Sa lugar na ito, maraming ganyan. Kung saan-saan sumusulpot. Mas mainam na dumito ka na lang sa bahay at ako na ang bahala sa'yo. Muling wika ni Mang Abraham. Nakahinga si Digong. Kinakabahan habang nakikinig sa pag-aakalang pauuwiin ito ni Mang Abraham. Gaano po ba kalala yung sitwasyon dito kung aswang po ang pag-uusapan? Tanong ni Digong. Nako, hindi na mabilang ang kaso ng pambibiktima. Iba't ibang lahi ang naglipana. Iba't iba ang tawag ng sikmura. Merong kumakain ng lamang loob ng tao. Meron namang sa hayop. Minsan pa nga nagkakasabay ng pagsalakay. Nako, iilan lamang ito sa mga nangyari kung alam mo lang. Tugon ni Mang Abraham. Napabuntong hininga na lamang si Digong. Lihim na nagdarasal na sana'y walang masamang mangyari habang nasa lugar. Lalo na ang kaligtasan laban sa aswang. Pagsapit ng gabi, naiwan si Digong. Sumaglit sa tindahan si Mang Abraham dahil nagkulang sa pangangailangan. Habang hinahantay ang pagbalik na matanda, napansin niya ang anino ng tao sa hindi kalayuan. Kahit madilim na sa bahaging yun, malinaw na merong nagtatago sa mayayabong na damo. Una niyang naisip, baka aso lamang o anumang hayop dahil gumagapang. Ngunit habang tumatagal, meron ng kasamang matinding pag-alingasaw. Kinilabutan ang binata. Nagsara na lamang ng mga bintana at pinto. Hindi rin maiwasang magbitbit ng patalim. Makalipas ang ilang sandali, hindi na ito mapalagay dahil kahit sa bubong ay meron ng kumakalampag. Nakatayo lamang habang tinitignan ang tagpi-tagping yerong nayuyupi. Hindi nagtagal. Meron ng malakas na pag-angil. Pinagpawisan si Digong na mga sandaling yun. Nanginginig na rin ang mga tuhod habang pinapakinggan ang kababalaghang yun. Ngunit nagulat na lamang nang bigla itong mawala. Hindi siya kagad kumilos sa pag-aakalang nasa tabi lamang ang nilalang. Ngunit nang madinig ang boses ni Mang Abraham, dito lamang siya nabuhayan ng loob. Digong! Iho! Nariyan ka ba sa loob? Ayos ka lang ba? Malayo pa lang ay nakasigaw na ang matanda. Tinitignan ang paligid habang papalapit ng tahanan. Dali-dali itong pumasok at hinanap si Digong. Diyos ko, ano bang nangyari? May dumating na nilalang habang wala ako, no? Tanong ni Mang Abraham.
Nag-aalala ito sa kalagayan ni Digong. Meron po. Akala ko nga po makakapasok na dahil nakasampa sa bubong eh. Kamunti ka nang bumigay. Aswang po ba yun? Tugon ni Digong. Walang duda. Aswang nga ito. Wala namang ibang aatake mula sa bubong. Ang nakakainis lang, saka sila aatake kung kailan wala ako. Pangalawa na ito. Digong iho, mag-iingat ka dahil parang ikaw talaga ang punteriya. Kabago-bago mo lang sa lugar na ito. At ikaw kagad ang natipuhan. Mang Abraham, maalam po kayo sa pagpuksa ng aswang, di ba? Bakit hindi mo na lang po patayin yun? Natatakot na po kasi ako sa kaligtasan ko rito eh. Wika ni Digong. Napabuntong hininga si Mang Abraham. Kinuha nito ang natatanging patalim, ang gintong punyal. Saka nagmamadaling lumabas. Nagbilin muna ng salita kay Digong bago tuluyang umalis. Yan naman talaga ang gagawin ko. Iho, maghintay ka lamang dito at dadalhin ko mismo ang ulo ng aswang na yon. Baka kaya pang maabutan. Wika ni Mang Abraham. Tumango na lamang si Digong. Ngunit muling kinabahan ng mag-isa na lamang muli. Nagtago na lamang sa malapit na lagayan ng patalim para kung sakali merong madadampot na panlapan. Sa kabutihang palad, walang nangyari. Nakabalik din ang matanda pagkalipas ng ilang sandali. Magdamag na nag-abang si Mang Abraham. Hindi rin makampante dahil ito pa lamang ang unang pagkakataon na maranasan ang ganitong sitwasyon. Walang aswang na nagkukusang lumapit sa tahanan dati. Hindi kagaya ngayon. Hindi rin maiwasang mapaisip sa katauhan ni Digong. Sa katunayan, nakita niya ang binata sa terminal. Lumuwas siya sa lungsod ng kapatid at tamang nagpang-abot sa babaan. Dito pa lamang meron na itong naramdaman na kakaibang enerhiya sa binata. Isinawalang bahala rin. Dahil hindi ito kilala hanggang sa napadpad sa kanyang tirahan. Napapaisip kung nagkataon lang ba ang lahat. Napabuntong hininga na lamang. Wala naman sigurong atraso ang taong ito sa isang aswang. Kabago-bagong dating lang dito sa lugar pero bakit kaya natipuhang kagad ng nilalang? Hindi kaya lapitin si Digong. Wika ni Mang Abraham sa sarili. Naguguluhan ito sa lahat ng nangyayari. Kinabukasan, bumalik si Digong sa lupain para matignan muli. Hindi niya kasama si Mang Abraham dahil meron itong inaasikasong ibang bagay. Nanghiram na lamang siya ng patalim at pinabaunan ng lana. Ang bilin ng matanda, kung sakaling kukulo ang likido, posibleng merong aswang sa paligid. Inabala ni Digong ang sarili sa pagtatabas ng damo at pamumutol ng mga kahoy sa labas. Naisip na linisin para maging kaaya-aya tignan kung sakaling makahanap ng mamimili. Sa kalagitnaan ng gawaing ito, may isang lalaking lumitaw. Nagtataka siya dahil hindi napansin kung saan dumaan. Basta na lamang nakatayo sa kanyang likuran. Natumba pa ito pagkatapos mawala ng balanse dahil sa pagkagulat. Manong, magandang araw po. Ano ho bang kailangan nyo? Tanong ni Digong. Ni hindi niya magawang ituwid ang pananalita. Lalo na nang mapansing basa ang telang pinagbalutan ng bigay na lana. Dito pa lamang ay nagkaroon na siya ng hinala. Ngunit ngumiti lamang ang matanda sa kanya. Sabay iwas ng tingin. Nagpunta ito sa kabilang dulo kung saan merong bato na pwedeng upuan. Tahimik lamang siya nitong pinagmamasdan.
Ma, Manong, may tatanong po ba kayo sa akin? Naliligaw po ba kayo? Pasensya na ho kung hindi ko masasagot yung tanong niya ha. Hindi po kasi ako taga rito eh. Wika ni Digong. Sinubukan nitong pagaanin ang sitwasyon. Ngunit nakatingin lamang sa kanya ang lalaki. Walang balak na magsalita. Nailang na ang binata hindi maintindihan ang biglaang pagbigat ng pakiramdam. Nang makahanap ng pagkakataon, nilapitan niya ang mga gamit sa tabi at napagtantong naubos ang laman ng bote. Basang-basa ang nakabalot na tela. Napatitig siya sa lalaki. Kalaunan, nagmamadaling tumakbo palayo. Sumunod ito ngunit naglalakad lang. Kabadong-kabado nang hindi humihiwalay. Malapit na siya sa tahanan ni Mang Abraham ngunit nakasunod pa rin ito. Habol hininga si Digong pagdating sa bakuran ng tahanan. Laking gulat ng paglingon. Wala na ang lalaki. Sakto namang kakarating lang ni Mang Abraham galing sa sariling lakad. Nang maramdaman ito ang takot niya, alam na kagad na matanda ang nangyari sa kanya. Sinundan ka ano? Sandali. Titignan ko baka nasa paligid lang. Huwag ka nang sumunod sa akin ha. Wika ni Mang Abraham. Matapos makuha ang gintong punyal, dumiretso sa dinaanan ni Digong. Tinignang mabuti ang paligid. Kahit ang masukal na bahagi ay sinilip. Nakarating na lamang siya sa lupain ng binata. Ngunit walang naabot ang aswang. Tumambay roon ng ilang sandali. Hanggang sa napadaan ang kakilala. Paring Abraham. Magandang araw. Kanina ka ba dyan? Doon kasi nakasalubong ko yung lalaki na dating sinasabing aswang. Matagal ko na siyang hindi napansin dito sa lugar natin. Pero ngayon lang nakita ko. Hindi kaya naghahanap na naman ng bagong biktima? Tanong ni Mang Karding. Lalaki. Sino naman? Maraming naging usap-usap ang aswang dito. Sino ba sa mga yon? Tugon ni Mang Abraham. Yung bang lalaki na bigla-bigla na lang lumalapit. Tapos dati naglalako pa nga ng sage. Kahit ayaw bumili, inaalok at iniiwan ng prutas. Siya ba? Di talaga ako pwedeng magkamali. Nag-iwas pa nga sa akin ng tingin Muling wika ni Mang Karding. Sa paglalarawan ng kaibigang matanda, may ideya na si Mang Abraham kung sino ang lalaking tinutukoy. Ito ang dating bali-balitang aswang na nangyayanggaw sa pamamagitan ng pag-aalok ng prutas. Hindi ito nahuli dahil nang magsimula ang usap-usapan, kagad na itong umalis sa lugar. Siya nga. Naalala ko na. Aba, bumalik pa talaga sa lugar natin. Maraming taon na rin ang nakalipas noong huli siyang namataan dito ha. Inakala siguro na wala nang makakaalala. Paring Karding, saan mo siya eksaktong nakasalubong? Baka maabutan ko pa. Nako, hindi na. Paglingon ko nga na wala ka agad Napakabilis ng kilos. Pare, mag-iingat ka. Isa kang biyasang manunugis. Kaya baka ikaw ang unang puntilyahe ng lalaking yon. Sasabihan ko na rin ang iba pa para alam nila at makaiwas. Muling wika ni Mang Karding. Napabuntong hininga na lamang si Mang Abraham. Sumabay na sa kaibigan sa pag-uwi. Habang nagpapalipas ng oras sa bakuran, hindi maiwasang mapaisip sa nilalang. Nabulabog din nang magsalita si Digong. Manong, ang lalim po ng iniisip niyo Pwede po ba kayong maistorbo sandali? Magtatanong lang po sana ako kung saan pwede ibenta yung lupa. Ayaw ko na pong magtagal dito, Manong. Pakiramdam ko kasi,
Sa paglipas ng mga araw mas lalo kong nasa peligro. Nandito lang naman po ko para asikasuhin yung lupain ng mga magulang ko eh. Wika ni Digong. Pwede kitang matulungan sa problema mong yan. May kakilala ako naghahanap ng lupa noong nakaraang buwan. Baka hindi pa nakakabili. Digong, pasensya ka na kung ganitong sitwasyon ang sumalubong sa'yo. Nagkataon lang na nagkasabay kayo ng aswang sa pagdayo. Maiba pala tayo. Huwag mong mamasamain ang tanong ko. Wala ka naman sigurong nakaalitang tao ano? Yung lalaki na biglang lumapit sa'yo, hindi mo ba siya kilala? Tanong ni Mang Abraham. Hindi po talaga eh. Nagulat na lamang din ako nang makita siyang nakatayo sa likod ko. Saka, wala naman po akong nakaalitang tao. Bakit niyo po pala naitanong, Manong? Wala lang. Naisip ko lang na baka kilala mo yung lalaki. Pasensya ka na. Inakala ko kasi na sinusundan ka nun. Nagkataon na sabay talaga kayong dumating dito. Pero, naging malinaw naman noong nakausap ko si Paring Carding. Nakita niya yung lalaki at nakilala. Dati rin yung nagpupunta rito. Huwag mong mamasamain ha. Sinabi ko lamang ang nasa isipan ko. O siya, magpahinga na tayo dahil gabi na. Bukas sasamahan kita sa kakilala ko. Baka sakaling mabili na yung lupain mo. Wika ni Mang Abraham. Makalipas lamang ang ilang oras mula sa pagkakahiga. Nagising si Mang Abraham nang mapansin ang samyo ng aswang sa malapitan. Dali-dali nitong pinuntahan ang aparador kung nasaan ang kanyang gintong punyal. Binitbit na rin ang bote ng lana. Saka dahan-dahang lumabas. Nakita kagad ni Mang Abraham ang aswang. Nakatingin ito sa bintana kung saan malapit lamang natutulog si Digong. Nagsambit ito ng orasyon para malingat ang paningin ng nilalang. Pagkatapos ay dahan-dahang nilapitan. Walang pagdadalawang isip na tinaga niya ito. Umangil at nagwala. Tumilapon din siya ng matamaan ng pag-atake. Pagkabangon ay muling sumalakay. Ngunit mabilis na nakabawi ang nilalang. Naging mano-mano ang labanan nang hindi mahagilap ni Mang Abraham kung saan nahulog ang gintong punyal. Hindi man makatapat sa angking lakas ng nilalang. Minabuti pa rin lumaban ng matanda. Ilang beses pa itong napailing dahil hindi maipagkakaila ang lakas ng aswang. Malaki ang pangangatawan nito at maliksi ang kilos. Nasaan man siya ay palaging nakakailag at nasusundan ng mga pagkalmot. Ang ingay ng sagupaan ang gumising kay Digong. Pagsilip sa bintana, kagad napasigaw ng mukha ang nakaharapang aswang. Naagaw ang atensyon ng nilalang sa ginawa niya at siya ngayon ang binalingan ng pansin. Mabuti na lamang madaling nakabangon si Mang Abraham at napigilan ang tangkang paglapit. Iho, pakiabot sa akin ang aking gintong punyal. Hindi ko na alam kung nasan ang dala ko kanina. Pakibilisan, dahil hindi ko na kaya ang lakas ng isang... Natahimik si Mang Abraham pagkatapos muling tumilapon. Dali-dali ring bumangon para mapigilan ang pagtakas ng nilalang. Buong lakas niya itong dinambahan. Hindi pinakakawalan kahit na nahihirapan sa pangangalmot nito. Digong, ang tagal naman. Dalian mo, iabot mo sa akin ang gintong punyal bago pa tuluyang makatakas ang animal na to. Iho, nasa na ba yung batang yon? Naku naman. Wika ni Mang Abraham. Sa kabilang banda naman, nablangko ang isipan ni Digong. Hindi alam ang hinahanap. Ilang ulit nang tumawag si Mang Abraham, ngunit nawala ito sa sarili
nakatulala lamang sa matanda. Akin ang! Iho, nasa na ba yung gintong punyal ko? Ang sabi ko, hanapin mo at kunin mo. Ano bang ginagawa mo? Hindi na natapos ang pagsasalita ni Mang Abraham nang mawala sa kanyang kamay ang nilalang. Nagmamadali itong tumakas ngunit sa kabutihang palad, napigilan din kagad. Tumulong si Digong sa kabila ng pagkablangko ng isipan. Nagawa nitong kumuha ng bote ng lana at saka isinaboy sa nilalang. Nagwala ito, umangil at nangisay. Aba, maayos ang ginawa mo, Digong. Sandali, yun lang pala yung gintong punyal ko eh. Katayin na natin ang halimaw na ito para wala nang mabibiktima sa susunod. Wika ni Mang Abraham. Madali lamang nitong nakita ang gintong punyal dahil nagliliwanag ito sa pagtama ng sinag ng buwan. Tinaga niya ang aswang paulit-ulit upang makasiguradong malagutan ng hininga. Hindi nagtagal wala na itong buhay. Nakahandusay na lamang sa lupa. Wakwak ang tiyan. Si Digong sa kabilang banda naman, hindi makatingin ng diretsyo. Nasusuka sa nakabalandrang katawan. Kagad namang inasikaso ni Mang Abraham ang pagligpit nito. Dinala sa kalagitnaan ng mismong lupain ng binata. Naghukay at doon sinunog. Pagkatapos ng ilang oras, nang tuluyang maging abona, saka tinabunan ng lupa. Tinambakan din ng mga dahon at sanga ng kahoy. Samantala, tahimik lamang si Digong habang pinapanood ang ginagawa ng matanda. Sa isip ng binata, hindi makapaniwala na sa pagsadya niya sa lugar ay mararanasan niya ang isang pangyayaring halos ikapahamak. Hanggang sa mga sandaling yun, sariwang nakikita sa isipan ang buong kaganapan. Lalong-lalo na ang muka at pag-angil ng aswang. Malinaw na malinaw pa ito sa kanyang isipan. Iho, mas malalim pa sa hinukay kong lupa yung iniisip mo ah. Alam kong nabigla ka sa mga nangyari. Pasensya ka na kung magtatagal ka pa sa lugar na ito. Posibleng maranasan at masaksihan mo muli ang ganito. Pero ipapayo ko na dapat ka nang umuwi sa lalong madaling panahon dahil malapit na rin akong umalis dito. Nakitira lang ako sa lupang tinitirikan ng aking bahay. Kaso dumating na ang panahon. Nagagamitin na ng may-ari kaya ano pa bang magagawa ko? Bukas na bukas, sasamahan kita sa mga lakad mo para maasikaso kagad ang lupaing ito at makabalik ka na sa inyo. Wika ni Mang Abraham. Ganun nga po talaga, Manong. Nagawa nga po nating puksain yung aswang. Nakalibing na. Pero nararamdaman ko pa rin po sa sarili ko yung kilabot. Pati sa isipan ko, nakikita ko pa yung mukha ng halimaw eh. Aalis din po talaga kagad ako rito pagkatapos ng lakad natin bukas. Kung wala rito, pwede namang sa amin na lang ako maganap eh. Natatakot na po talaga ako rito. Wika ni Digong. Mas mabuti pa nga. Ayaw ko na ring magtagal ka pa rito kahit ilang araw. Hindi natin alam ang takbo ng panahon. Mas maigi na yung makaiwas kesa malagay na naman sa alanganin. O siya, tara na dahil mag-uumaga na. Muling wika ng matanda. Kinabukasan, inasikaso nila ang paghahanap ng bibili ng lupa. Kaso nga lang, nakabili na ang kakilala ni Mang Abraham. Sinadya ang iilang kilalang negosyante pero wala ni isang nakakuha. Sa huli, umuwi na lamang sila ng tahanan. Nakapagpasya nang uuwi na lamang si Digong. Nagkaproblema pa ito dahil walang pamasahe. Ninakaw ang lahat noong unang pagdating.
Huwag mo nang alalahanin yan. Meron akong naitabi rito. Baka magkasya para makauwi ka. Hindi pwedeng tumanggi dahil kinakailangan mo ito ngayon. Bayaran mo na lamang ako kapag nakabenta ka na. Sa kabilang sityo lang din naman ako lilipat eh. Madaling hanapin dahil maraming nakakakilala sa akin. Mag-iingat ka sa biyahe mo, iho. At kung maaari, kalimutan mo na rin ang nasaksihang kaganapan para mawala yung takot mo. Pasensya ka na talaga kung ito yung naabutan mo sa pagpunta rito, ha? Hanggang sa ilang taon ang lumipas, naibenta din ni Digong ang lupa. Ngunit hindi na siya muling bumalik sa lugar. Pinaasikaso na lamang niya sa ibang tao ang lahat ng kailangan. Hinanap niya si Mang Abraham sa nasabing sitio. Maswerte naman ang binata. Mabilis niyang nakita kung nasan ang matanda. Tinulungan niya ito sa panibagong buhay. Binigyan ng lupang matitirahan at maliit na negosyo. Malaki ang pasasalamat niya kay Mang Abraham. Dahil kung hindi sa matandang ito, malamang patay na ito at nabiktima ng aswang. Magpas hanggang ngayon, hindi pa rin nalilimutan ni Digong nang minsan itong masaksihan ang isang matanda na nangangalaga sa gintong punyal. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Gregor. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Zamboanga. Kasalukuyang naghahanda ang batalyon ni Gregor dahil isa sila sa ipapadala sa mangyayaring digmaan. Labis ang panalangin ng binata dahil ito ang unang beses niyang sasabak sa ganito kabigat na labanan. Iniisip din ni Gregor ang dalawang anak na may iwan sa piling ng lola. Tanging sila na lamang ang pinagkukuhanan niya ng lakas ng loob para lumaban sa buhay, lalo na sa pagiging malakas sa trabaho. Siya din ang nagsusustento sa mga gamot ng ina at nagpapaaral sa iba pang pamangkin. Dahil sa agarang pag-alis, nag-iwan na lamang ito sa ina ng sapat na salapi para ipangsustento sa dalawang may iwang apo. Bago pa man umalis, bumalik ito sa ina at mga anak at ipagdarasal nila ang kaligtasan niya. Nang makarating sa lugar, nahati ang grupo sa tatlo. Nagkaroon ng isang babae at isang lalaking kagrupo si Gregor. Dahil nag-iisang babae ang kasama nitong tawagin na lang natin sa pangalang Ami. Nagpasya siya na mas pagtuunan ito ng pansin. At kagaya niya, wala silang ibang iniisip kundi ang kanilang mga anak. Samantalang ang isa namang kasamang lalaki, nakaantabay lamang sa kanilang dalawa. Sa unang araw, naging mapayapa naman ang grupo dahil pansamantalang natigil ang hidwaan ng dalawang partido. Sinamantala ito ng grupo ni Gregor para maiayos ang mga kakailanganing kagamitan kung sakaling bigla ang umatake ang mga rebelde. Ayon kay Gregor, napakabigat talaga ng mga bala, baril at iba pang kagamitan na kanilang daladala. Ngunit nasanay na lamang ang binata dahil matagal na rin ito sa serbisyo. Tanging kalaban na lamang ay ang pagbagsak ng resistensya. Dahil sa ibang grupo ang nakatokang magbantay noong gabi, minabuting umidlip ng binata. Hindi pa man nakakaisang oras ay napabangon na ito nang magsimula na ang kaliwat ka ng putukan. Dali-dali silang naghanap ng mapagtataguan at dito nag-umpisang makipagpalitan ng bala. Katabi ni Gregor si Ami, samantalang yung isa naman ay nasa katabing puno.
Nang walang ano-ano'y, biglang sumigaw si Ami. Napalingon naman si Gregor at tinanong kung natamaan ba ito ng bala. Ngunit umiling lamang ito sa kanya at sinabing manganganak na siya na mga sandaling yun. Napakunot naman ang noo ni Gregor dahil hindi naman ito mukhang buntis. Hindi na natigil sa kakasigaw si Ami na parang nasasaktan. Kaya naman inakay niya ito sa likuran at naghanap na mapagtataguan. Nanginginig na din si Gregor dahil sa walang humpay na putukan at anumang oras ay pwede silang matama ang dalawa. Pahinto-hinto sila sa paglalakad hanggang sa may makitang isang abandonado at konkretong maliit na tahanan. Nang makaupo si Ami, wala nang pagpipilian ang binata. Dali-dali niyang tinulungan si Ami na tanggalin ang pang-ibabang kasuotan. Pwersahan namang umire si Ami. Diretsyong lumabas ang ulo ng sanggol. Dahan-dahan naman itong hinugot ni Gregor. Isang batang lalaki ang isinilang. Labis na tuwa naman ang naramdaman nito nang maalala rito ang sariling anak na lalaki. Hanggang sa bigla namang sumigaw ng tulong ang kasamang lalaki. Hinugot nito ang tela sa bulsa, ipinulupot sa bata at tinabi sa natutulog na ina. Lumabas na si Gregor. Tumakbo papalapit sa kasama at naabutang may katabing isa pang sundalong sugatan. Dali-daling tinakpan ni Gregor ng tela ang bumubulwak na mga dugo sa braso. Hinila ito papalayo sa pwesto at dinala sa likuran ng puno para mabigyan ng paunang lunas. Si Gregor din ang inaasahan ng grupo sa mga ganitong pagkakataon dahil ito lamang ang may karanasan sa panggagamot. Bago pa man maging isang ganap na sundalo, dati itong nag-aaral ng medisina. Ngunit dahil sa kagustuhan ng ama, na dati ring sundalo na sundan ang yapak ng ama, napilitang huminto ni Gregor at nag-umpisang harapin ang mga pag-iensayo para maging isang ganap na sundalo. Nang tuluyan namang humupa ang pagdurugo ng mga sugat at kahit papano'y guminhawa na ang pakiramdam ng kasamahan. Iniwanan na ito ni Gregor dahil kailangan ng tulong ng isa pang naiwang kasama. At nang magkatabi, muli silang nakipagpalitan ng bala. Nagpatuloy lamang hanggang sa humupa ang bakbakan. Pagkatapos tumakbo ito papunta kay Ami, naalala niyang hindi pa napuputol ang pusod ng bata. Naabutan naman niyang tulog pa din si Ami. Ngunit nang makalapit, napansin niya na parang hindi na ito humihinga. Kaya naman minabuti ng binatang hawakan ng pulso at sa hindi inaasahang pagkakataon, wala na nga itong buhay. Pumatak ang luha. Napakasaklap ng tadhana dahil nag-uumpisa pa lamang ang pagkakaibigan nilang dalawa. Maya-maya pa ay umiyak na ang sanggol. Binuhat ito ni Gregor at pinahiga sa lamesang nasa bintana. Nang akmang puputuli na sana ang pusod gamit ang isang maliit na patalim, nang walang ano-ano'y, kusa itong gumulong at nahulog sa sahig. Nagtaka si Gregor kung paano nito nagawang kusang gumulong, lalo pat kakapanganak lamang. Ngunit isinawalang bahala na lamang ito ni Gregor. Pinulot ang inosenteng bata. Sinubukan niyang ipagpatuloy ang ginagawa. Ngunit sa hindi malamang dahilan, naging magalaw at maingay ang sanggol sa kanyang ginagawa. Kaya naman hinayaan na lamang muna ito ni Gregor. At sa oras na makahanap ng ilog, doon na lamang ipagpapatuloy ang pagputol. Habang karga ang bata ay napapaluhan na lamang habang tinitignan ang walang buhay na kaibigan. Hindi din naman pwedeng alisin kagad ang labi dahil kukunin lamang ito kapag uuwi na ng kampo sa Maynila.
Maghapon naman naging mapayapa ang lugar. Nanatili sa bakanting tirahan si Gregor para mabantayan ang sanggol at ang bangkay ni Ami. Pagsapit naman ang 7:00 ng gabi, dumating ang pinuno ng grupo at nag-abiso. Nalilipat na ng barangay dahil natunugan na ng mga rebelde ang kanilang lokasyon. At dahil hindi kaya ng konsensyang iwanan ang sanggol sa piling ng walang buhay na ina, dinala na lamang ito ng binata at gamit ang pahabang tela, itinali sa katawan habang nakaharap ang mukha ng sanggol sa dibdib. Pagkalabas, nakita silang dalawa na lamang ang natira sa lugar, kaya tumakbo na sila ng mabilis. Hindi naman naging sagabal ang dala dahil sa napakagaan at nakatali naman ng mahigpit. Halos kalahating oras din ang itinakbo hanggang sa nakarating sa grupo. Hindi pa man natatapos ang paghabol ng hininga, bigla muling nag-umpisa ang putukan. Hindi na rin napigilang kumalabit ng baril ni Gregor at todo iwas na lamang at baka matamaan ang sanggol. Maya-maya pa, naramdaman niya na may mahapdi sa parteng tiyan, kaya kagad niya itong tinignan. Nagulat ang binata dahil kagat-kagat ito ng sanggol. Biglang naging kulay itim at nawala na rin ang saplot. Pilit niyang hinuhugot ngunit sobrang makapit dahil sa nakabaong mga ngipin sa tiyan. Maya-maya pa, may isang ligaw na bala ang tumama sa paanan ng sanggol, kaya napabitaw ang bata. Nahulog at nang tignan ni Gregor. Napaka-inosente nitong tignan at umiiyak sa gitna ng digmaan. Dahil sa patuloy na pag-iyak, pinulot muli ito ni Gregor. Nang mahawakan sa braso, bigla muling nag-iba ang itsura at inatake ang binata. Walang humpay siya nitong pinagkakagat sa muka at napahandusay na lamang sa lupa. Hindi rin makasigaw dahil natatakpa ng dibdib ng nilalang ang bibig. Biglang lumapit ang isa sa mga kasamahan at sinampal siya nito ng napakalakas at sinabing, "Hoy, bilis bangon! Bakit ka ba nakakatulog sa gitna ng bakbakan? Bilisan mo! Lilipat na tayo ng pwesto!" Wika ng lalaki. Dahil sa sinabi, napabangon si Gregor. Tumakbo ang dalawa para lumipat sa isang malaking puno. Diretso lang sila sa pakikipagpalitan ng putok. Ilang oras pa ang lumipas, nahintong muli ang bakbakan. Naupo si Gregor dahil sa bakas ng dugo sa kasuotan. Naitanong ng mga kasamahan kung natamaan ba ito ng bala, ngunit napailing na lamang siya at sinabing baka natusok lamang ng matulis na kahoy. Matapos makapagpahinga, pumunta sa tagong lugar at tinignan ng sugat sa tiyan. Natakot ito nang makita ang sugat. Hindi ito pangkaraniwan. Pailalim na parang hinukay ng daga. Mabilis niyang nilinisan ang sugat matapos ay kagad na bumalik sa mga kasamahan. Nagdeklara na ang tagapamahala ng grupo na iuwi na muna sila sa Maynila. Dali-dali silang nagtipon at naghanda sa pag-alis. Binuhat naman ng 2 lalaking sundalo ang katawan ni Ami para dalhin sa kanyang pamilya. Pinaunan nila si Gregor sa gagamiting transportasyon papunta sa lugar. Hindi na niya nakita ang labi ng kaibigan. Ngunit ayon sa mga kasamahan niya, dala ito ng kabilang grupo. Samantalang hindi naman nagdugo pa ang mga sugat ni Gregor dahil sa mahigpit na pagkakatali. Pagkarating sa Maynila, may mga doktor na sumalubong sa grupo. Isa si Gregor sa mga agarang ginamot at napatanong pa nga ang doktor sa natamo niyang sugat. Ngunit ang tanging sagot lamang, natusok ito ng matulis na kahoy. Hanggang sa mabilis pang lumipas ang 2 linggo, tuluyang naghilom ang sugat ni Gregor.
Naging maayos naman ang libing ni Ami. Ayon din sa mga kasamahan, hindi naman ito buntis dahil walang buntis na sasama sa giyera. Sa unang bakbakan pa lang ay natamaan na ito at wala ng buhay sa abandonadong tirahan. Maaaring ang sanhi ng nakaengkwentrong sanggol ay pagkatulog sa gitna ng giyera ang napapabalitang tiyanak sa lugar. Dati pa man nagpapakita na ito sa iba pang mga sundalo, kagaya ni Grigor. Marami na din itong mga naging biktima. Dahil sa nalaman, naging malinaw sa kanya ang pangyayari. Matagal na panahon na magmula nang mangyari ang kababalaghan, ngunit sariwa pa rin sa alaala ni Grigor ang naranasan. Samantalang naiwang alaala na lamang ang mga peklat na natamo nito. At yon ang nagiging patunay tuwing maikukwento sa ibang mga kasamahan sa trabaho ng minsang makaranas ng pag-atake ng tiyanak sa gitna ng digmaan.